May tanong sa akin. We have already filed the case of small claims estafa against you through our attorney. If you continue to ignore your obligation and refuse to pay, the situation may escalate further. This is a final reminder regarding your outstanding balance. We are giving you until 3 p.m. to settle your payment to prevent further complications. Failure to do so may result in additional actions being taken against your account. Bugok na Ola Hire Department. Hello, good morning sir. Tanong ko lang po, kaya po nila gawin yan? Nababahala po kasi ako. New follower po ninyo. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, nakita nyo ha? May isasampa daw silang kaso. Bago to. Small claims estafa. Diba? Sa tulong pa daw po ng kanilang abogado. So, sa video po natin ngayon, alamin natin kung tama ba isasampa nilang kaso at tama ba na yung abogado nila ang magsasampa. Tsaka may sinasabi pa silang escalate further daw po. Ano pa po bang pwedeng i-escalate no? Pagkatapos ng small claims estafa nila. Okay, dito sa video na alamin natin meron pa ba. Pero bago natin sagutin yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin dito sa ating mga video is based on my experience at saka po sa ating pagsasaliksik. At lalo na po, syempre, sa pagtatanong natin at sa gabay ng ating mga kaibigan mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon na kailangan bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Tara po, sagutin natin itong katanungan na pinadala niyo po. Okay, sabi niyo nga po kung tinatanong niyo kung kaya ba nilang gawin to. No, kasi nababahala na kayo. No? Ito ho yung pinadala niyong mensahe. Sabi ho dun sa message, nag-file na raw po sila ng small claim estafa through their attorney. Okay, dun ho muna tayo. Okay. Meron ho tayong tinatawag na small claims case at saka po estafa. Dalawa ho magkaiba yan na kaso. Okay? Yun po kasi small claims case, civil case po yan, walang kulong dyan. Okay? Ngayon po, yung estafa is a criminal case, may kulong po doon. Okay? So, yun po ang pinagkaiba niyan. Yung usaping civil po, civil case, wala akong kulong doon. Okay? Kumbaga, danyos yung magiging penalty. Ngayon, doon naman po sa criminal case, ang penalty naman diyan is kulong, tsaka po, meron din yung monetary reward. Okay? Depende po kasi yan doon sa judge. So, yun po ang pagkakaiba nila. Ngayon, ano ho ba talaga yung small claim estafa? Wala akong small claim estafa. Kung small claims yan, small claims. Estafa kung estafa yan. Wala akong ganung klaseng kaso, Tsaka, di ba sinasabi nila, ang magfa-file daw po is abogado. Okay, dito ho gawin natin, ha? Pagka sa small claims, pwede ba yung abogado ang mag-file? Yes, pwede po. Okay, sila po ang magfa-file. Pero hindi po sila ang pwedeng umattend sa mediation. Kasi abogado sila eh. Okay? Ang kailangan po doon is representante nung kumpanya. Kung kung organisasyon yan. Ngayon, kung individual po yan, syempre, kung kanino po may utang, yun po ang maa-attend. Okay? Tapos, pagka naman po yan, estafa, ito po is may halong panlilindang at saka panluloko. Meaning, nakuha mo yung loan, sa pamamagitan ng panluloko at panlilinlang. Ibig sabihin po, dinaya nyo yung mga information, dinaya nyo yung mga documents. Like for example, wala pala kayong trabaho. Diba? Nilagyan nyo ng trabaho. Diba? Tapos nag-submit kayo, faking payslip. Mga ganun po. Bawal ho yun. Pag yun napatunayan, may kulong ho yun. May danyos pa. Yun ho masaklap doon. Kaya, kahit saan ho kayo manghiram, wag niyo hong iibahin yung information niyo. Wag kayong magbibigay ng false information at saka false document. Kasi pag napatunayan yun, may kalaboso yan, may danyos, yung masakit doon. So, doon po pwedeng abogado ang mag-file at pwede ho yun
abogado umaten kasi criminal case yun eh. So sila ho talaga ang magdi-defend dun sa sa tawag dito sa naghabla. Tapos yung kabila, yung hinabla, meron din dapat abogado yon. Okay po? So yun lang po yung parte na po pwede abogado. Pero po sa small claims court, hindi po pwede yon. Kailangan po yung representante lamang po nila, no, yung po pwedeng umaten. Okay, tapos ito pa po, no, kasi marami ho ako na-receive na na mga comment, no, na huwag kayong matakot, wala naman nakukulong sa utang. Tama po, wala naman po talagang nakukulong sa utang. Nasa constitution natin yan, sa Bill of Rights, no, na wala hong po pwedeng kumbaga walang taong makukulong sa utang. Okay? Ano yan, kasi pag bibigyan ng chance yan makabayad eh. Okay? Kaya lang, syempre, hindi naman po pwedeng isaksak lang natin sa isip yun kasi may mga consequences yan. Okay? Ano ba yung mga consequences? Okay? Maaaring bumaba yung credit score nyo. Kung yan is nagbibigay ng basic information sa CIC tsaka sa NFIS. Okay? Kasi po ang mga banks, meron po yung mga NFIS, Negative File Information System. Okay? So pag nag 90 days kayo, yan, matik, diretso kayo doon. Okay? Mawawala lang, actually hindi mawawala 'yun. Nandun lang 'yun kasi negative 'yun eh. Kumbaga ma-update lang 'yun pag nagbayad kayo. Pero nakalagay doon pa rin na may nagkaroon kayo ng kumbaga delinquente or past due na account na nabayaran nyo. Ngayon sa CIC po, ito naman, yung basic information nyo, lahat po na nahiraman nyo nandyan. Kung submitting entity po ha. So papadala po, kailangan yan every 30 days, every cycle, nagpapadala po sila sa CIC, yung mga company na registered po sa CIC. So, dapat yon sinasubmit nila every 30 days. Kailangan yun. Okay, mandated yon. Ngayon, pagka nag-i-inquire naman, no, dun sa CIC, makikita naman lahat nung inilagay nung mga nag-submit. So, ibig sabihin, for example, meron kang 4 na OLA na submitting entity, hindi mo nabayaran, lalabas yun dun. Okay? Ngayon, ito yan na masakit. Kasi nga, alam naman natin no, na itong mga bugo katabusadong online lending apps is abusado. So, malalagay ngayon tayo sa alanganin. Paano kung kailangan natin manghiram? Diba? Kaya nga sabi sa inyo, yes, walang nakukulong sa utang, pero obligasyon pa rin natin yan. Kasi kayo din ho ang tatamaan eh. Di po ba? Magkakaroon kayo ng marga. Paano kung gusto nyo manghiram ng malaki-laking pera? Paano kayo makahiram sa bangko? Pwede nyo bang sabihin sa bangko, nangaharas yan. Yes, it's a given fact. Pero, negative file nyo pa rin eh. Diba? May marka pa rin kayo eh. So, ang payo ko na lang sa inyo is kapag kayo past due na, pag-ipunan nyo, tsaka nyo siya bayaran, tapos itabi nyo yung pinagbayaran ninyo. Okay? So, ano yung pa natin itong katanungan, May sinasabi pa siya dito na, if you continue to ignore your obligation and refuse to pay, the situation may escalate further. Okay? Pagka kasi sa usaping kaso, wala na kasing mas doon, mas i-escalate doon eh. 'Di ba? Kasi na-exam pa na nga na small claims, final 'yun pagka na-desisyonan eh. 'Di ba? Ngayon, yung sinasabi nilang i-escalate, most probably ito is yung doon sa sinasabi ko sa inyo. Pagka sila submitting entity. Okay? Kaya i-check nyo po yung nahiraman ninyong OLA kung yan is submitting entity. Okay? Ang hahanapin nyo po doon is yung kanyang mother name. Kasi, for example po, ako, Boss Rai Lending Corporation. Pero ang ginagamit ko lang sa OLA ko, Boss Rai. Okay? Baka hanapin nyo kasi yung Boss Rai. Hanapin nyo po yung Boss Rai Lending Corporation. Okay? Yun po ang hanapin nyo, yung mother name. Kasi baka mamaya hanapin nyo yung doing business. Pwede ho kasi yun eh. O, baka mamaya hindi nyo makita, kumbaga hindi nyo nabayaran, magmamarka. Kumbaga hindi nyo ini-expect na submitting entity. No? Kaya lagi nyo siyang i-check. Diyan po sa aking description box, nandyan po yung submitting entity. Kiklik nyo na lang sa CIC. Andyan din po yung mga list of lending companies, tsaka list of financing companies, at tsaka po yung recorded online lending platform. Nandyan po lahat yan sa aking description box. No? Yun po yung sinasabi ko yung yung escalate further. Pero yung pag sinabi mo sasampahan ng kaso pa, wala na ako isasampang kaso. Kasi final na po yun eh.
yung sa small claims court. Wala nang api-apila ron. Kaya, lagi po natin tatandaan, pagka tayo'y may nahiram, no? Make sure po na, na handa na kayong bayaran. No? Kumbaga, wag ho tayong manghihiram o wag tayong mangungutang kung sa tingin po natin is hindi pa natin siya kaya. No? Kaya nga ho, sabi ko sa inyo, ang paghihiram po, no, is a privilege. Hindi po yan karapatan. No? Hindi ho lahat ay nabibigyan ng ng privilege na mapautang. Kasi ho, obligasyon yan eh. Okay po, lagi niyo pong tatandaan na ang obligasyon kailangan po tinutupad yan. Okay po, dun po sa nagpadala ng katanungan, wag ho kayong mabahala, no? Kasi yung mga yan hindi ho magsasampa ng kaso yan dahil sila ho ang lumabag sa batas, lumabag sa memorandums, okay? Ang taas ng interest, malaki kinaltas, at ang pinakamasaklap sa lahat, sila po ay nanghaharas. Okay? Which is pinagbabawal po ng ating batas yan. Kaya hindi yan makakatungtong ng korte. Yun nga hong tumungtong, no, or pumunta sa bahay po ninyo, hindi nila magawa dahil takot yung mga yan. Yung pa kayang pumunta sa korte para magsampa ng kaso, hindi yun nila gagawin yan. Kaya ako, lagi kong sinasabi, kung pass yun na rin lang kayo, pag-ipunan yan, tsaka nyo bayaran, tapos itabi nyo yung inyong pambayad. Pero kung meron naman kayo talagang pambayad, no, at parating pa lang ang due date ninyo, bayaran nyo na lang po. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.